Hey Team Shaz, isasama ko kayo ngayon sa aming Vietnam trip. Oh my God, overdue na. Bakit hindi mo pa ayun in-edit agad, babe? At ang isa sa pinaka nakakatawang eksena ngayon ay ang pare-pares kami ng damit dahil wala silang choice. Ako ang masusunod. Sa part na to guys, ay dumating na kami sa Ho Chi Minh kasi meron kaming transit. Ano ba yung layover ba yung tawag dun? Basta from Pilipinas to Ho Chi Minh kami. And totoo ang chismis, grabe ang lala ng sistema sa airport na to kasi hindi talaga siya systematic and sobrang daming tao. Tapos anyway, pero nakalampas kami after 1 hour and 30 minutes sa immigration day. At the same time, mainit din siya. Kaya lang, yun nga, syempre, kahit dahil nagtatravel at nakikidayo lang naman tayo, di na tayo para mag-inartibe. Sabi naman nila, meron daw kasing ginagawa ng airport ng Vietnam. So, hintayin na lang natin yun pag bumalik tayo, kung babalik man tayo. Ayan na, nakasakay na kami, papuntang Hanoi, Vietnam. Ganda. Ganda ng... Ay, Diyos ko, sobrang ganda talaga ng creation ni Lord. At dahil nakarating na nga kami sa Hanoi, naghintay lang kami ng kaunti dahil susunduin na rin kami ng sleeper bus papuntang Sapa. Also, binilad ko nga rin pala sila ng ganyan para pare-pares din kami ng cover ng malet. Again, wala silang magagawa dahil ako ang masusunod. Moment of truth, ito na ang sleeper bus nila. And oo, comfortable siya. Nakatulog kami, nakapagpahinga kami dyan for almost 6 hours going to Sapa, Vietnam. And nandito na nga kami sa accommodation namin sa Sapa, Vietnam. Tapos ito guys, binuko to sa booking.com. This is Sapa Chill Retreat. Nandito lang din siya sa mismong town center ng Sapa. Kaya lang meron siyang paakyat. Yun lang yung negative ano niya. Pero all in all, ang ganda-ganda ng buong accommodation na to. Ayan na nga, i-room tour ko kayo. Yan ang bed number 1. Tapos may hagdan. Tapos may magandang babae dito. Ay, umakit ka na, bilisan mo. CR. Kaya lang sobrang lamig guys. Sobrang lamig pala talaga sa Sapa. Hindi, my God, patong-patong ang mga damit namin. Tapos pag akyat mo merong ganito na pwede kang mag-picture, pwede kang magkape, pwede kang kumain. Room number 2. Ang daming room. Lahat ng room may CR nga pala. And yung room number 3, ayan. Sobrang ganda talaga guys. Sobrang sulit. This is worth almost 9,000 per night. So dahil 2 gabi kami, dyan kami nagstay. Diyos ko naman ang mga batang ito. O, ayan. Ay, Diyos ko, arte-artihan pa yan sila. At sa part na to, hindi nga namin alintana ang gastos kasi sobrang sulit talaga ng accommodation. Sobrang nagandahan talaga kami to the point na gusto namin ipagaya kung magpapagawa man kami ng property sa Pilipinas. Ano nangyayari sa mga lolo't lola nyo? Anong ginagawa ng mga yan? And for our dinner, nag-grab food na lang ako kasi gutom na nga kami. And yun nga, medyo hindi ito na naman ang pinakamalaking adjustment namin kasi hindi talaga kami sanay kumain ng pagkain ng hindi Pinoy. Pang Pinas. Ay, ano ba yan? And sa aming next day ay ang aming Sapa day tour. Guys, sobrang lamig dito. Umabot ng negative negative 3 degrees. Grabe, sobrang lamig talaga. Talagang doble-doble ang mga heat tech namin dyan. At ang nakakatawa dyan, kahit mga puyat kami, ang daming energy ng mga tot. Sobrang excited. Sobrang ganda ng weather. Ganda-ganda pala talaga mag-uli kapag malamig. And nandito na nga kami sa papunta sa Fancy Pan. Dyan sa part na yun, nakababa na kami dun sa train. Yung sikat na train na kulay pula. Sobrang cute lang. Sobrang iksi lang ng ano niyan. Tapos, after niyan, makikita nyo na sobrang lala ng pila. Guys, dito sa Vietnam, kung gusto nyo mapadali ang buhay nyo simula sa immigration and all, ay kailangan nyo magbayad ng extra. And kami, nagbayad kami ng extra this time. Nag-wow pass kami kasi feeling ko na uubos yung oras sa kahihintay. So, after train, ito na nga, cable car na nakakahilo. Buti na lang mafag. Kasi lahat kami may fear of heights. My God. And nakarating na nga kami dito sa part na kailangan mo na lang maglakad papunta sa pinakang-tuktok ng Fancy Pan. Pero guys, my God, hindi ko kinaya. Tumigil talaga ako dahil hindi na ako sumama sa kanila paakyat. Ang pumunta na lang si RC, si Kenon, si Kat, at saka yung kapatid kong bunso na si Kaisel. Lahat kami, ako, si Mami, si Daddy, kaming matatanda. Nagstay na lang kami dahil hindi na para buwis ang buhay. Sobrang lamig. Pero. Ano ba nangyayari? Itong part na to guys, pabalik na kami kasi nakapunta na sa pic sila Ali. Tingnan nyo na lang sa post ni Ali kung anong nakita nila dun. Wala akong video kasi hindi nga ako nagpunta. Pero dito nung pababa na kami, medyo nakikita na namin. Pero nililibang namin ng mga isa't isa dito dahil syempre natatakot yan sila. At kasama nga pala sa package namin ay ang aming buffet. Masarap naman ang mga food nila. Mayroong mga lasang pang Pinas. Dahil alam nyo na, gets nyo na to, pang Pinas na naman ang gusto. Ano ba yan? Nagta-travel, tas ayaw makatikim ng ibang lasa. At dahil tapos na kumain, busog na naman sa kukulitan ng tatay ko. Diyos ko po, lahat na lang. Guys, ito yung makikita nga pala dun sa peak. Hindi na rin naman nakita nila Ali kasi sobrang fog nga niya. Siguro maganda punta dito mga October para makita yan. And that sums up our Sapa tour. Kung gusto nyo pa ng kasunod na video, please comment na lang kayo. Para alam ko kung aabangan nyo ba to o nag-aksaya ako ng oras ko para mag-edit. For the go!